Medyo may problema doon kasi kung titingnan mo yung labor code, when it comes to labor standards, supposedly dapat kapag ikaw ay nagtrabaho na nang hindi bababa ng o lampas ng 6 na buwan, kahit may appointment ko or wala, ang palagay ng batas ikaw ay regular employee na. So kung mo regular employee ka, so kinakailangan ipataw sa iyo yung lahat ng mga benepisyo na pwede mong tanggapin bilang isang regular na employee. Hindi ba? Kaya nga ang ginagawa ng mga mall, di ba, ini-endo nila yan. Yes. So, imbis na magtrabaho ka ng sunod-sunod na 6 na buwan, kukunin ka ng 5 buwan, pagkatapos magpapahingan ka. Pagkapahinga mo ngayon, kukuhain ka uli, 5 buwan na naman. So, to do away or to circumvent that. Pero dito sa ating, kasi sa ating batas, malinaw na malinaw. Dapat regular employees na kayo and therefore, entitled kayo sa lahat ng perks and benefits. Halimbawa, nag-overtime kayo, o di dapat meron kayong overtime pay. Correct. Kung halimbawa, special regular working holiday, o di pag hindi ka pumasok, dapat may bayad ka. Pagka naman pumasok ka, dapat doble bayad mo. O halimbawa, may 13th month pay ka dapat. So these are things that should not actually be denied to an employee who's already considered a regular one.